Good day at day good at magandang hapon mga ka-GT sa Kalam, at ito po palabas po ako ng crib ko at niyaya po ako ni Major number 1 at Major number 2. Kami daw po ay luluwas papunta Manila. Luzon na naman po ulit mga ka-GT. Pagkatapos pong magbakasyon sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ito naman po pupunta naman po kami ng Manila. At ayan po, makikita nyo po si John John, ang number 1 mayordoma ng aking ninang Biton at ninong Dodong, Don Eduardo Alcantara. At ayan po, nakita nyo naman po, naglalaba dyan. Ayan po yung regular na makikita nyo po sa aming ilog, maliligo at maglalaba. At ayan, hinanap ko po yung kotse dyan ni ate. Hindi ko po nakita, natatakluban pala ng karo ng ni Kuya Udang. At pagkalabas ko po, pumunta naman po muna ako sa gasoline station at nagpakarga. At dinaanan ko si Major number 1 at Major number 2, si Ate Janet at si Ate Monet. At ayan po, nasa may bagong kalsada po ako, Betania area. Dyan po ako nagpagasolina kasi medyo murayta lang po ang gas dyan mga ka-JT. At pagkatapos ko po dyan, nadaanan na po sila ate at sa Expressway po ako dumaan, SLEX po, tapos to Skyway. Ayun naman po lagi kong malimit na ginagawa dahil doon po ay walang masyadong naninita. At pagbaba nyo po, doon na lang po kayo mag-iingat sa mga enforcer na alam nyo na, ang enforcer sa ating sa Pilipinas ay di ko malaman kung ano ba, basta ingat na lang po kayo sa mga enforcer. Pagkalampas po namin dyan mga ka-GT sa Kalam at dumiretso na po kami papuntang Expressway. Pagkakaon ko po kay Ate Moni dyan mga ka-GT, at yan dinaanan ko po lang po sa kanto sa store ni Ate Janet siya. Dahil pagkadaan ko po sa kanya, umikot lang po ako, lumabas na po siya, tapos yan diretso na po kami, rekta na po agad na kami ng papuntang Expressway mga ka-GT. Yun nga po, pagkatapos ko puntahan ng isa kong kapatid, dumiretso na po kami papuntang SLEX mga ka-GT. At ayan po yung dinaanan namin mga ka-GT. Kung sa mga taga-Kalamba po, alam nyo po yan kung saan yan. At yun, lumikot lang po ako at dumaan po ako dyan sa bridge na yan mga ka-GT. Tapos dire-diretso lang po tayo dyan mga ka-GT. At buti na lang po, wala pong traffic ngayon mga ka-GT. At yun po, dire-diretso lang po kami kahit sa Maynila, hindi po kami na traffic mga ka-GT. Basta safe lang po lagi tayo sa pagdodrive, defensive driving, may kanya-kanya po tayong diskarte sa pagmamaneho. Basta lagi po tayo mag-iingat at iwasan po natin ang magkaaberya sa kalsada at konting bagay ay magbigayan po tayo, mag-unawaan. At ayun po, pumasok na po ako ng Expressway, SLEX po. Party pong real yan mga ka-JT. At ayan, habang tinataha ko po yan, marami pong ginagawang kalsada dyan na pinalalapad po ng korporasyon mga ka-JT. At ayun po, mekos-mekos lang po tayo dyan mga ka-JT. At yun nga pala, pupunta po kami sa may magpapakilo po kami ng, alam nyo na, arangke ang punta po namin. At habang nagkukwentuhan mo kami dyan, syempre si Ate Janet nagmamarites yan. At buti na lang po ay hindi masyadong matraffic dahil po dyan ay naiimbudo yan kasi ginagawa po yung expressway na yan mga ka-GT, pinalalapad po talaga yan. Napakasarap po niyan pagka natapos po lahat yan. Siyempre may mga heavy equipment dyan, tapos may mga barrier para hindi po tayo maabala mga ka-GT. At sobra naman pong thankful at lapad yung kalsada na yan. Tayo rin naman mga kalsada na lagi nagdadrive dyan sa SLEX na yan at sa lahat na expressway ay makikinabang dyan pag lumapad na yan mga ka-JT. At ayan po, ang haba po niyan hanggang Santa Rosa po ata, at higit pa po sa Santa Rosa ang niya, simula Kalamba hanggang Santa Rosa. Ayun ginagawang yan, kaya nag-2 lanes lang po, tsaka siguro sa dami na po talaga ng sasakyan, kaya nagkaka-traffic mga ka-JT. At yan po, habang nagkukwentuhan kami dyan at pupuntahan muna namin doon nga pala po sa may arangke. At yun, ako'y lagi po akong dumadaan dyan sa Skyway. Pero ito muna, SLEX po muna yan. Nakita nyo po yung mga heavy equipments. Ayan po yung mararanasan nyo ngayon sa Expressway SLEX simula Calubang hanggang Santa Rosa or higit pa sa Santa Rosa mga ka-JT. At ayan po yung mararanasan nyo araw-araw hanggat hindi pa po natatapos yung paggagawa na yan at pagkukumpuni at pagpapalapad ng kalsada. Syempre meron ho tayong traffic na mararanasan dyan, kaya konting hinay-hinay lang po tayo at konting pangunawa, wag painitin ng ulo, wag ho tayo magro-road rage. At syempre para din naman sa ating kapakanan, tayo magbigay na lang po mga ka-GT. At habang tinatako namin dyan, medyo kumukulimlim mo dyan at talaga naman inabot kami ng kalagitnaan ng ulan dyan. Pero pagdating ko sa Maynila, wala naman po. At kung tatanungin nyo, ba't ako laging
sa Skyway na daan. Sa Skyway po, panatag ang kalooban ko kasi ginaguide po kayo. Halimbawa, nagkamali po kayo, ayan, pasok na po ako ng Skyway. Hindi ko kayo basta titikitan. Wala akong sasabihin sa iyo, bakit nagagal? Kung inaanto ka ba, igaguide ka po nila. At ayan po, tsaka dyan po, ay dire-diretso lang po talaga. Ikaw na lang po yung magdidisiplina sa sarili mo. Tapos may mga certain na takbo naman po dyan. Tapos ang lapad naman po ng kalsada. At saka wala po masyadong traffic. Siguro pag rush hour lang, talaga namang sa sobrang dami po ng sasakyan sa Pilipinas na, ay hindi po mawawala ng traffic. Kahit sa naman po sigurong bansa, hindi naman po nawawala ng traffic. Lagi naman po may traffic. Dito lang po sa Pilipinas, syempre, ginagawa naman po ng mga gobyerno yan ng paraan kung paano hindi matatraffic. Kaya lang po talaga siguro sobrang dami ng sasakyan ay nagkaka-traffic na. At ayan, habang dinadaanan ko po yung Skyway na yan, ang dadaanan ko po dyan ay pumanik po ako sa may Alabang, Sukat, Bikutan, Magallanes, De La Rosa, Don Bosco, ano pa ba yung doon, basta dinaanan ko yan, kahabaan ng Skyway na yan. Pagka ho po dire-diretso yan at pupunta ho kayo ng NLEX, doon ako kayo bababa sa may papuntang Bonifacio. Diretso na po yan ng NLEX, mga ka-JT. Pero hindi naman po kami didiretso doon. At ayun, sa Quirino Highway lang po ako bababa. Tapos sa may top, kakanan po doon, papunta ng Santa Cruz, Manila. Dahil nandun po yung pupuntahan namin, mas madali po doon kaysa sa Divisoria. Isang ikot lang naman po yung Divisoria, Recto, Arangke, Ongpin, sa isang area lang po kayo. Kaya lang minsan mga nakakalito po kasi for one way. At ayun po, wala naman po kami na anong traffic dyan sa Skyway na yan, kaya okay lang yung takbo namin. Banayad na banayad lang, sway-sway lang sa takbo ng mga nasa unahan. At yun naman po, habang inaano namin dyan, kwentuhan lang po ng kwentuhan magkakapatid. At ayun po, siyempre, ingat-ingat din po tayo sa pagmamaneho, lalo na ako. Kaya hindi na po ako nagpapapaspas. Siyempre, magkakapatid do kami. Wala naman po kaming hinahabol na oras at may bibiliin lang at may dadalhin. Tapos, pagkatapos po namin sa Arangke, kami po ay doon pumunta sa Divisoria at may binili lang po doon. At doon, napabili po ako ng damit. Binili po ako ng kapatid ko. At habang tinatako namin yan, kahabaan na yan, nag-aantay na lang po ako mag-exit dyan sa Quirino. Pero marami naman po exitan dyan. May Edihon Nagtahan, Quirino, De La Rosa. Ayun nga po, mga sinabi ko dyan sa Makati, mga ka-JT. Pero yan, napakasarap po ng takbo namin dyan. Walang traffic. Katanghalian po yan, siguro mga alauna, alas 2, mga ka-JT. Tinabot naman po kami ng ulan sa may parting Susanay ba yun o Binyang. Basta may nadaanan po kami maulan. Pero pagdating naman po dito sa Manila, kulimlim lang siguro dahil sa pollution, mga ka-JT. At after po niya na syempre dumaan na po ako sa may papuntang Quirino. Ayan, sa kanan po ako, hindi po ako sa Nagtahan. At pababa ka po dyan, ay ano na yan, top na po yan, top Quirino, mga ka-JT. At ayan, dyan po ako dadaan, tapos bababa po ako dyan, pagbaba nyo po sa kalsada na yan, sa Skyway na yan, medyo mag-ingat na po kayo, naglimpanan na po syempre yung mga maninita dyan, ingat-ingat po sa mga red lights at green lights, sa pagliko po, at tignan yung mga signage kung don't block the driveway or no right turn on red signal. Listo lang po tayo pag nasa Manila para pero pagka talagang gusto kong tikitan at alam nyo na kung anong gustong gawin ng mga enforcer, wala po tayong magagawa, sunod lang po tayo, bigay nyo na lang po yung lisensya nyo and then tanongin nyo po kung ano pong violation, tapos hindi naman po kayo kukumpiskahan. Pagkakaalam ko sa bangko na ho kayo tutubos o magbabayad, mga ka-JT. Yun na po yung policy ngayon. Wag ko kayong papayag kukunin ng lisensya nyo at doon kayo tutubos sa sa munisipyo nila. Ang pagkakaalam ko po ay pwede na ho kayong magbayad sa bangko at sa may mga piling bayad center ata po. Yun na po yung kalakaran ngayon, mga ka-JT, pagkakaalam ko po. At kung maaari, wag na ho kayo magpahuli. Sumunod na lang ho tayo sa patas trapiko. At ayan yung sinasabi ko sa inyo, pag green signal dyan, bilisan nyo na po. At ayan, makikita nyo dyan sa tagiliran na yan. Ayan, hindi ko lang po pinakita. At syempre, meron po dalawang nagbabantay, mga ka-JT. Ewan ko po bakit nasa kantuan sila na nakaliko ka na. Dapat po, bago pa lumiko, nandun sila para makita mo. Hindi ko po alam kung ano meron doon sa kanto na yun, mga ka-JT. Lagi ko po nakikita yon. Nag-aabang po ng red light at green light na signal. At yun po, hindi nila ako naisahan pero may pinara po doon, mga ka-JT. At ayun nga, siguro na pumasok na naka-red light, hindi naman po siguro ganun kabisado. Kaya ingat-ingat po dito sa ilalim ng top Quirino, mga ka-JT. Yun po yung sinasabi ko sa inyo na lagi may nakaabang doon, nakatago. Dire-diretso lang po yan dyan. Tapos makikita nyo po dyan yung sa kaliwa, sa may dulo, sa bago kayo kumaliwa, kumanan, gumit na sa Recto, Santa Cruz, Manila. Tapos
ano ba ito, Divisoria. Dadaanan niyo po muna yung munisipyo ng Manila, Manila City Hall, tapos sa kaliwa ay Jose Rizal Luneta, mga ka-JT. At ayan po, marami na pong mga sasakyan dito. At ayan, pipili na lang po ako ng dadaanan ko dyan. At syempre, dito po ako sa Megat na tumaan. Nalimutan ko lang po yung yung pinaka-bridge nitong dadaan namin sa May Piate. Mga ka-JT. Kitang-kita nyo naman po yung nakalagay na Piate dyan sa may ilalim ng release ng tren, mga ka-JT. Ayan, hindi na po ako nakikipagsabayan sa mga jeep dyan at pinabayaan ko na lang kasi kalimitan dyan, kakamutan ka lang sa ulo at sabihin, wala pa siyang boundary, pero nakita nyo naman po, nasa gitna, mga ka-JT. Paano ka po mag-a-adjust dyan, di ba? Ayan, Manila po yan, mga ka-JT. Ayan, dito po ako dumaan sa may gitna. Hindi po ako pong kumanan sa may recto at hindi po ako kamaliwa sa may Divisoria. Dumiretso po ako papuntang Santa Cruz, Manila at doon po yung pinakamalapit na way. Tumikot naman po ako sa may circle doon sa may simbahan dahil meron ng barrier na bawal nang kumaliwa po, kaya kailangan po umikot po kayo doon sa may circle nila, mga ka-JT. At ayan po, pumanik na po ako sa tulay niyan. Nalimutan ko po yung tawag dito sa Piate Bridge na to, mga ka-JT. Dadaanan po natin dyan yung Piate na sikat dyan sa may Manila. At ayan po, pagbaba ko po dyan, syempre, dire-diretso lang po tayo. Lalampasan po tayo dyan at dadaan na po tayo sa bridge niya, mga ka-JT. At ayan po, papunta po Santa Cruz, Manila yan. Sa mga hindi huli nakakapunta ng Santa Cruz, ayan po, yung nasa kanan po yan. Piati po yan, nakalagay po sa ilalim niya na Piati yan, mga ka-JT. At ayan po, pagdating po sa dulo, pwede po kayong kumanan, pero ako, pakaliwa ko dyan after ng magbaba ko ng tulay na yan, yung bridge na yan. Dyan po, marami rin po namimili dyan kasi nandyan po yung Ungpin, yung bilihan ng mga ginto na marami sa mga Chinese. At ayun po, pagkakaliwa ko po, nag-U-turn lang po ako dyan at ayan, may pulis po dyan, mga ka-JT. Ganyan po dapat. Nakikita nyo po dapat talaga yung mga enforcer, hindi nakatago sa poste. Siyempre, bubulagayin ka na lang, magugulat ka, nakaabang pala, yun. Kalakaran na po yan, pero hindi ko po sinasabing lahat, kalimitan po dyan sa may top, nakikita ko po, ganun po, kaya nag-iingat po ako doon. Sa mga luluwas po na gagaling Quirino, yung kakaan sa may top Quirino, ingat po kayo doon, meron po nakabantay lagi doon sa ilalim ng tulay na nakatago doon sa poste ng MRT, LRT pala, mga ka-JT. At ito po, pinasok ko na po yan, mga ka-JT. Ayan po yung daan na tinuro sa amin sa loob na may Ungpin, tapos may pupuntang Arangke, at after po namin magpunta ng Arangke, at kami dumiretso po sa Divisoria, at doon po may binili lang po yung dalawa kong kapatid. At ayan po, nasa Divisoria na po kami, pinarada ko po yung sasakyan, tapos hinanap ko po sila. Mabilis ko naman po sila nakita kasi alam ko naman po yung kanilang pupuntahan, nandyan lang po sila palikod, ikot-ikot sa 168. At ayun, kinuha ko po yung mga gamit ng kapatid ko na binili at nag-ikot-ikot lang kami dyan. At marami rin pong nabili dyan si Ate Janet. At siyempre, murayta lang naman po ng mga bilihin dyan sa 168. Hindi na po kami pumunta doon sa labas at dyan na lang po kami nagpaikot-ikot. At may hinanap pong damit si Ate Janet ang hindi namin makita. Basta may madadaanan kami, bibili na lang po sila. Tapos pagka wala po doon, ayan, nagpakit na po ako, mga ka-JT. Siyempre, alalay, dakilang alalay, mga ka-JT. 168 po yan, ayan, pinakita ko po yung binili nila. Diyan, wala pa po yung binili sa akin. Binili po akong damit dyan ni Ate Janet. At ayan, mayroon po siyang hinahanap, si Ate Monet, at yung glove na pang garden, magga-garden daw siya sa bahay niya. At ayan, mekos-mekos lang po tayo dyan. Nauna po yan si Ate Janet, lagi ko lang pong kasabayan si Ate Monet. At shoutout nga pala po kay Pinsan Boogie, Efren Tabales, shoutout sa iyo. Ayun, laging nagpapa-shoutout diyan. Tsaka si Tong It, pamangkin ni Pinsan Boogie, shoutout sa iyo. At ayun po, habang namimili po dyan si ate, kinakausap niya po yung Chinese, nagcha-Chinese din si Ate Monet. At ayun, hindi po namin makita yung nahanap ni Ate Janet at paikot-ikot na lang po kami dyan, nahihilo na po. At dyan, pumanik po kami sa third floor po at baka doon po makita, doon po sinasabi mas maraming damit at hindi rin po naman namin nakita yung damit na hinahanap niya sa third floor. At ayun, pagpanik po namin, nagdila-dila pa ako. At shoutout kay Ate Zay, huli pero hindi kulong, Ate Zay. At ayun po, may bago ka palang nanay, yung ate.
At ayan, mekos-mekos na lang po kami diyan, nahanap na lang po namin yung pinagbilihan niyang dating damit, pero hindi rin po namin nakita hanggang sa yaag ng umuwi at minute namin diyan yung kanyang anak ni Ate Janet na si Engineer Carl Michael Usi. At ayun po, umuwi kami sabay-sabay, hindi na po kumain tapos, ang ginawa na lang namin hinatid ko na lang si Kemo, ayun nga po, dumiretso sa McDo. At see you on my next vlog mga ka-JT. Maraming salamat sa mga nanonood at nagpa-follow sa'kin. Sana po panoodin niyo pa po ako at 'wag po kayong magsasawa, ganito lang po ako. Ganito na po pala talaga ako mga ka-JT, ayun nga pa po, bye-bye, see you on my next vlog. Maraming salamat po sa inyo.